nation's progress, Ayan na. the status of... Ayun na, suminghot na. Siya dyan ng ano. We often speak of development in Ayan na, terms oh. of economic growth, infrastructure, Bongbong Marcos, pinahiya ang Pilipinas sa United Nations. Literal na nagkalat ang anak ng kagwang. Oh my gulay. Biglang tumulo ang sipon habang nagbabasa ng script. Pasintabi sa mga nagtanghalian. Anak ka ng kamuti ka, pupunta ka lang ng United Nations para mambudol, tapos pinahiya mo pang Pilipinas. Alam mo naman yung bago ka magtalumpati, pahid ka muna ng sipon mo. Pambubudol sa United Nations, magtagumpay nga ba? Anak ng kamuti, kitang-kitang ebidensya. Dalawang sundalo pabalik-balik sa kampo. Malait po tangin mo. Mabubuisit na naman ang mga bubonistang tanganista nito, yawards. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at parang awa nyo na, pakipindot po ang inyong notification bell para palagi po kayong updated sa lahat ng ating mga content. Kasi sabi ng YouTube hindi na daw nanonotify kayo. Kaya pindutin nyo uli yung notification bell ninyo para updated po kayo sa ating mga video. Kung hindi naman po mag-notify, alam nyo na, tanghali, mga 11:45 or alas 12 ng tanghali, may video talaga tayo dyan. Tapos sa gabi naman, mga 8:45 or mga 9 p.m., may video talaga tayo. Kaya nakiusap po kami, pakipindot ang notification bell. At Bisdak, Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Reserve lang po yan, baka sakaling magurgur tayo. Meron tayong substitute channel. No? Sana gawin na rin natin 100,000 subscribers. Mga almost 50,000 na yata yun. Okay, isang kahihiyan sa ating mga Pilipino na yung leader ng bansang Pilipinas ay pumunta ng United Nations para magpaipal. Muntakin mo, siya lang ang kaisa-isang head of state na pumunta dyan sa mga forum na yan. Anak ng kagwang, oh. Parang wala tayong problema, no? Pero yung ibang head of state, hindi pumupunta dyan. Nagpadala lang ng delegasyon. Nagpadala lang ng representative para maihayag ang stand natin pagdating sa mga kababaihan. Pinapalabas nga ho niya, champion daw siya sa mga kababaihan. Paano nagiging champion? May kinalaman ka nga sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara, champion ka, pambuang ka. Champion para daw sa karapatan ng kababaihan. Yung ginawa mo sa KOJC, hindi namin makalimutan yun. Grabe, ang dami mong pinahirapan ng mga kababaihan at may namatay pa. Champion kang buang ka. Baka champion sa panggigipit. Umani po yan ang samot-saring batikos, yung talumpati ni Bongbong Marcos diyan sa United Nations. Pakinggan po muna natin. Huwag na lang natin pakinggan. Ito na. Ito po yung bidyong ito. Yung talumpati ni Bungit. Ito muna yung medyo malayo-layo muna bago natin. Entrada pa kasi. Kita na yung pagsinghot niya dyan. Tolo si Punagad. Entrada pa lang Kaya walang takas dito si Bungit. Kitang-kitang ebidensya. Kaya kayong mga bubunistang tanganista, iyak na naman kayo ngayon sa amin. Pakinggan natin si Bungit. Excellencies, Ayan na. distinguished delegates. It is certainly an honor to address the 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women on behalf of the... Makabulol-bulol pa, no? Alam mo tong presidenteng ito, no? May binabasa ka na nga, nabubulol ka pa. Kunti lang naman yung kanyang talumpati dyan. Siguro mga 5 minutes lang Kaso nga lang, ang agaw sa eksena, yung dalawang sundalo, pabalik-balik sa kampo.
Alam nyo na. Anak ng kamote, oh. Excuse me po. Okay, tuloy natin, oh. People of the Philippines. Bantayan nyo yung We gather sundalo. here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, Ayan na. the status of Ayun na, suminghot na. Alam mo, BBM, wala kang etiquette, no? Tumutulo na nga ho yung sundalo sa ilong mo. Huwag na natin banggitin na sipon kasi nakakadiri. Alam mo, bagra tong presidenteng ito, no? Alam mo na yung tumutulo na yung sundalo sa'yo kasi nagagalit na sa'yo dahil kagagaling mo lang mag-singhot ng polvoron. Di naman bawal yung polvoron, di ba? Wala nang bakaso yan, polvoron lang naman. Bakit kamay talaga? Bakit mo kinamay? Dapat bago ka pumasok dyan, nagpunas ka muna ng sobra. Hindi ba ho? Huwag mo naman ipahiya ang maraming Pilipino. Anak ka ng kagwang bagsak ng ekonomiya natin. Pati ba naman yan? Tayo'y tataguri ang pinakamaruming tao sa buong mundo. Kamay? Ano? Sanay sa daliri? Ganon? Hindi halatang expert, ha? Ang buhay ay gulong ng palad. Tuloy natin, ha? Tingnan niyo po ang ebidensya kasi biglang kumintab. Kumislap. Ito na, oh. its women. Kuha siya dyan ng ano. We often speak of development in Ayan terms na, oh. of economic growth, Oh. infrastructure, Hindi niya na, natiis. Kumuha ng tissue sa harapan. May tissue naman pala. Buang ka. Bakit ayaw mong kunin? Bakit dinaliri mo lang? Pwede mo naman palang may tanginumin na lang naman, oh. May tissue naman pala sa harapan. Putain min. Yung presidente ng Pilipinas, literal na nagkalat sa United Nations. So wala tayong napala dyan, di napahiya pa tayo. Anak ng kagwang. Gumastos pa ng milyon-milyon. technology, or trade. But But there is a simpler and more human measure. How are the women doing? Lolo, nilunok pa. Ayan po yung pagkakalat ni Bongit. Pero kung gusto po ninyo ng slow-mo, bibigyan natin. Kasi kung ikaw presidente ba, nandyan ka sa international stage, ayusin mo buhay mo. Kung nag-snort ka, no, so galing kang singot, punasan mo yung tira-tira. Kasi nga, nasa international stage ka. So maraming mga tao na nakatutok sa iyo sa buong mundo. So ikis ka na agad dito. Excuse me po. So ngayon kung maghanap ka ng mga investors dyan, wala kang mahanap dyan. Iikis ka talaga. Ayaw namin dito sa bagra masyado. Ito mga bubonistang tanganista. Panoorin nyo ito yung slow rock. Slow motion na version. Kita nyo talaga. Ito grabe. One of the most fundamental measures of a nation's progress, the Ayun na. status of its women. We often Grabe, ang haba pala. Mula Baklaran hanggang Monumento palang gan. Pagsinghot niya. Anak ng kamote. Tuloy natin, speak of development in terms of economic growth, infrastructure, Punas na technology, or naman. trade. One of the most fundamental measures of a nation's progress. Ayan na, Tingnan mo, slow mo. Tinanggalan ko na po ng audio yan. Kasi, ayan na, tumulo ng sundalo. Oh my gulay.
Ano bang nangyari sa iyo, bungit? Mapahiya na naman ang mga bubunistang, tanganistang loyalista ninyo. Aroy. Excuse me po. Grabe, oh, kinamay. Dinalire. Pasintabi sa mga kumakain na, kaya nga hindi ko binabanggit yung salitang ano na lang, sundalo, pabalik-balik sa kampo. Grabe naman yan, oh. Wala. Ay, ganun ang nangyari. Gumastos ka ng milyon-milyon. No? Hindi mo inisip yung mga OFW sa Middle East, sarili mong interest yung inisip mo dyan, mantakin mo, siya lang pala yung nag-iisang head of state na pumunta dyan. Kasi yung mga event na yan, hindi naman kailangan niyang punta ng presidente. Pero siya pumunta talaga, nagpapakupal, nagpapaipal. Ang problema, sumablay pambuang. Ito, tingnan mo. Binira tuloy siya dyan ni Atty. Harry Roque. So ngayon, malaman-laman natin, mantakin nyo talagang tinakasan lang niya ang responsibilidad niya bilang isang pangulo. Mantakin mo O sabi dyan sa post ni Atty. Harry Roque, sabi, speech about women, yet he had a hand on his VP impeachment, budol. Kaya nga, champion of women, daw siya, karapatan ng women, si Bungit. Pero ito, ayon sa initial report, tanging si Marcos Jr. lang ang kaysa isang presidente o head of state na dumalo sa 70th session of the Commission on the Status of Women sa United Nations. Ang ibang mga bansa ay nagpapadala lamang ng delegado o representative sapagkat ang event na ito ay hindi naman kadalasang pinupuntahan ng mga presidente or head of state. It is highly unusual for a president to attend the CSW because it is ay kusok Economic and Social Council body, not General Assembly. Most world leaders save their UN travel for the high-level week in September. Isipin mo, walang kwenta pala yung assembly na yan. Anong ginawa mo dyan? Diba ho? Nagmayabang ka, ng budol ka, nagkalat ka lang. At wala ka naman talagang may papasalubong sa maraming Pilipino galing dyan. Unang-una, hindi ka nga sinalubong ni Donald Trump Hindi ka nga welcome dyan ng mga delegasyon dyan. At pati United Nations, hindi ka welcome. Siguro nagugulat yung mga official ng United Nations, bakit mayroong presidente dito? Kailangan lang natin ng mga sekretary. Yan ang napala natin. Gumastos ng milyon-milyon dahil sa kanilang kahibangan. Maglamyarda lang naman yan. Tinaon lang nila na mayroong ganyan para yung gastos na yan ay gagastosan natin. Kasi sabihin mo na mayroong assembly, mayroong inaatinan. Pero nga, napaka-unusual nga ho sa kaganapan na yan na mayroong presidenteng dumating. Dapat yan talaga yung mga sekretary lang. Sinadya na talaga, nakalimutan ang kanyang responsibilidad. Budol nga Tingnan mo napuna din siya ni Mama Lutikia Sabi ni Mama Lutikia dyan, to the cause of women here in abroad, he was hyperbully or was it a joke on us? He was never known to champion the cause of women. Just check where Philippine Commission on Women is. Check in budget from 2022 to current. Meron palang Philippine Commission on Women. Wala daw budget Napunta kay Bake. Nada, zero. Silk. Tama ba yung pagbasa? Awards. Right? Zero nga. And guess what? Is the woman his subjective to such demolition year in a year out? What an insult. Seriously. On March 8, weeks in the International Women's Day,
He descended in Nguyen, who was at the cusp of deliberating what women have accomplished, hence, and claims the stage. Wow! Wow! Snort! Paano ka nagiging champion para sa mga kababaihan? Yung vice president natin babae. Sinabihan ka na nga ni Inday Sara, ikaw yung mastermind sa pagpapa-impeach sa kanya. Pareho kasama kayo ni pinsan mong Tambaluslos. Ganon siya kabudol, no? Ganon siya kasinungaling. Ang ginawa niya dyan, nagpaipal, wala rin namang napala. Ano bang assembly na yan? Ano bang meron yan? Tingnan mo punta muna tayo doon sa kay Vice President Inday Sara na gusto nilang i-impeach. Pero, may impeach ba kaya nila? Hindi. Yang liwanag naman kasi, yung impeachment na yan para hindi makatakbo sa pagkapangulo si Vice President Inday Sara. Idugtong lang natin ito sa sinasabi ni Bungit na champion siya para sa mga kabaihan. Di niya yata alam na yung Vice Presidente natin ay babae. O, pakinggan natin. Laban sa kanyang kasusulong Martin Hernandez for President na gustong isulong pinaplano ng impeachment para mawala ang malapit sa planong pagtakbo ng dating House Speaker Romualdez. Well, nakikita naman natin na lahat ng pagkilos laban sa kanya has something to do with 2028. Regardless kung sinong kandidato, nagkataon lamang na yung speaker talagang nagplano at nag-ambisyon na maging kandidato. So makikita natin yung pag-uga with the permission of the administration kasi tinitingnan na nila ng ganong kaaga yung 2028. So, wala ka dun sa governance mode, nandun ka agad sa election mode na nakakapambago kasi hindi naman dati ganun yung nangyayari. Mag-governance ka muna at saka ka magplano. Yung pagdating ng Correct. midterm, di ba? Ito, unang-una pa lang, unang mga buwan. Binanata na si naplano Inday. na ganun. So, nakakalungkot dahil nagamit ang pamahalaan bilang instrumenta ng pag-uga sa Vice Presidente. Yung basa ninyo, may tatapat na ba sa pangalan? Wala ako nakikita kung sakaling meron, lalo na itong papasok na epekto ng gera sa atin, dapat nabubukod tangi yung taong yon. Kasi si BP naman, trabaho lang itong trabaho, kahit paliit ng budget niya, pero nararamdaman ng tao yung trabaho niya compared dito sa ang pinaka-biggest na in-inaugurate, flyover. Di ba? Parang ang hirap mo namang tanggapin na gano'n na lamang ang nangyari sa Pilipinas. May mga nakuha na kami ng mga reactions from ordinary ng mga Pilipino. Yung mga sinibigay pa, yung mga Pangulo, ganito kanyan. Yun na ba yung nakikita ninyo ang dami ng mga Pilipino, may majority of the Filipino? Kasi di ba nagtataka tayo bakit walang sumasama sa rally, bakit napakanipis ng tao. Pero pag-ikot nyo, ang sentimento nila linalabas nila. At sa tingin ko lalo naging masidhi nung nag-announce siya. So, malaking bagay yung pag-a-announce kasi may leader, klarado yung intention niya, at yung taong bayan talagang nagpre-prepare na yun na lang tinitingnan 2028. What's with the Siguro kasi nakakita sila ng isang brand ng leadership na ang tao importante, na yung malasakit factor, bihira mo makita sa isang leader yung malasakit. Pangalawa, yung pananamit, ugali, napaka-ordinaryo. So it's reflective of the ordinary Filipinos. So, yun sa tingin ko paglalaban nila kisa sa marangyang pamumuhay na ninakaw lamang yung pondo o kaya serbisyong hindi mo nararamdaman dahil nawawala ang pondo. Ayan na po. Gusto nilang impeach si Inday Sara para hindi makatakbo sa 2028 presidential election?
Utak si Bongbong Marcos, ngayon nagmayabang si Bongbong sa UN na champion daw siya sa women's. Lolo mo? Yung ginagago ninyo, babae. Mula pa lang pagkaupo ninyo sa pagkapangulo, binugbog na ninyo ng black propaganda. Hanggang ngayon, kinukrucify ninyo. Pinipersecute ninyo. Babae po yan. Tapos pumunta ka sa UN, anak ka ng kagwang ka, nagmayabang ka, nagkalat ka pa. So, hindi ka nakakabudol dyan. Sa totoo lang. Tingnan mo, trending yan yung pagkakalat niya. Hindi pala yan. Si Kiko Kung Miao yan. Trending na trending niya. Sipon, agaw, iksina sa UN speech ni Marcos Jr. Aray ko! Paano na to? Agaw, iksina, sipon mo Champion daw sa kababaihan. O champion sa kalukuhan. Champion sa pagnanakaw. Champion sa paglilima sa kaban ng bayan. Champion sa kasakiman. Champion sa pangungurakot. At higit sa lahat, champion sa polboron. Anak ng kagwang ka, paano ka nagiging champion sa kababaihan? Ang dami mong pinapahirapan ng mga kababaihan. Isa na dyan si Vice President Inday Sara. At lalo na yung Kingdom of Jesus Christ na hindi mo nakalimutan yun. Bangag. Hindi mo nakalimutan. Hindi mo naalala yun. Na ang dami-daming kababayan dyan sa QJC. Na yung isa nga si Mama Nori, inisprehan ng pepper spray sa mata. Maraming mga kabataang kababaihan ang ginagago mo. Tapos pupunta ka sa QJC. Sa QJC. Pupunta ka sa UN, magmalaki ka, na champion ka sa mga kababaihan. Pero yung Kingdom of Jesus Christ, ginagago mo yung mga kababaihan. May namatay pa nga. At hindi ka pa, nakukontento. Gusto mo pang agawin ang kanilang mga kayamanan na ipundar at pinaghirapan sa matagal na panahon. Hunghang! Lokohin mo tatay mong bangkay. Nakausap mo gabi-gabi. Anong champion sa kababaihan? Ito, pakinggan muna natin itong KOJC na miyembro na talagang naglabas siya ng kanyang pagkadismaya at damdamin dahil nga agawin nga ni Baki ang kayamanan nila Magandang araw mga kababayan, ang property na ito ay isa po sa mga matindi naming binantayan noong KOJC siege. Property po ito ng simbahan at para sa amin, sa KOJC, banal po ang mga dako na ito. Pero may mga banta po ngayon laban sa mga property ng KOJC. Samantalang, ang mga property ng mga korap sa gobyerno, kahit po halata ang pagnanakaw, obvious ang pagnanakaw, nababasa natin sa balita, wala naman po aksyon. Wala pong ginamit na public funds sa mga properties na ito. Pero, bakit po gusto itong kunin ng Estado? Tama! Ano po ito? Dahil sa greediness? Sakim lang ba? Ang mga properties na ito ng KOJC ay bunga po ng pagkakaisa ng mga miyembro ng simbahan, milyong-milyong kasapi sa buong mundo. Correct. Pero bakit parang mas inuusig kami at ang aming mahal na pastor kaysa po sa mga taong nagnanakaw sa kaban ng bayan? Correct. Hindi po ba masyadong obvious? Malupit lang sila sa mga sibilyan at mga law-abiding taxpayer. Pero sa mga totoong magnanakaw sa pondo ng bayan, wala pong aksyon. Ang bagal po ng hustisya. We will stand our ground mga kababayan. Hindi po kami pasang sa ilalim sa inhustisya. Dismiss na po matagal na ang kaso laban sa aming mahal na pastor. At lahat ng ito, politically motivated at paninira lamang laban sa kanya. Dahil malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inosente po ang aming mahal na pastor at hindi namin siya iiwan. Hindi po kami matitinag at proud po kami ipagsigawan na kami po yung mga kasama niya sa kingdom. Kingdom citizens kami lahat. Isang karangalan para sa amin na maging kabahagi ng KOJC na ang founder namin, ang aming leader, ay si Pastor Polo C. Kibuloy. Instrumento ng pagbabago ng buhay ng milyong-milyong Pilipino.
na nagturo sa amin ng pagmamahal sa kapwa, na nagturo sa amin sa SMNI sa pagbabalita ng totoo, at higit sa lahat, nagturo sa amin ng pagmamahal sa Diyos. Lalabas din ng katotohanan, mga kababayan. Inosente aming mahal na pastor. At araw-araw kaming magdarasal na lalapat, no, iepekto ang agarang hustisya, hindi lamang po sa amin sa KOJC, kundi maging sa milyon-milyong mga Pilipino na araw-araw umiiyak, araw-araw humihingi ng hustisya, araw-araw sinisingil ang accountability ng mga tagapamahalaan dahil po sa labis na korupsyon sa kaban ng bayan. Patuloy po kami magdarasal. May God bless the Philippines. Ayan, alam mo sa totoo lang, mas champion pa si Pastor Apollo Sikibuloy para sa karapatan ng mga kababaihan na ipinaglalaban. Tingnan nyo yung KOJC, karamihan kababaihan dyan. Lahat yan nakapag-aral ng libre kay Pastor Apollo Sikibuloy sa KOJC. Lahat yan, nabago ang buhay nila. Pananampalataya, no, buhay, hanap buhay, lahat yan. Tingnan mo yung waxes, no. Puro mga kababaihan nandun karamihan. Yung empowerment ng mga kababaihan, women's empowerment, wala yan kay Bongbong Marcos. Mas champion pa si Pastor Apollo Sikibuloy. At itong si Bongbong, ginigipit ang mga kababaihan dyan sa KOJC. Huwag mo yang kalimutan, Bong, dinalhan mo ng napakadaming mga kapulisan. Ilang libo? 5,000 kapulisan. Mga Special Action Forces. Tapos ngayon, magmayabang ka, pupunta ka ng UN at champion ka sa kababaihan. Hindi nagsisinungaling ang mga video. Diyan pa lang kagaguhan na yan eh. Worldwide po yun, yung nangyayari sa KOJC. May kanya-kanyang live ang lahat ng mga political vloggers. Blue by blue po yun. Ngunong ginagawang kagaguhan nila, alam yan ng buong mundo, pero nandun ka, pupunta ka ng UN, magbayabang ka, na champion ka sa karapatan ng kababaihan, anak ka ng kaguwang, wala kang resibo. Dito palag, kay Inday Sara nung ginagawa mo, tinarantado mo. Kaya wala kang karapatan na sasabihin na, champion ako, lose mo. Kailanman bungit, hindi ka champion ng kababaihan. Ano po ang napala natin dito sa pagpunta niya? Doon sa pangkukupal niya sa UN Assembly, hindi naman pala yan pinupuntahan ng mga head of state. Wala, as in. Kaya binanatan siya ni Kong Miao, ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mas mabuti pang manatili sa bulsa ng mga mamayan ang buwis kaysa mapunta sa bulsa ng mga politiko. Mas mabuti pang manatili sa bulsa ng mga mamayan ang buwis. Parang sinabi dyan ni Kiko na huwag na tayo magbayad ng buwis eh. Bakit? Mapupunta rin naman sa mga politiko. Mapupunta sa mga bulsa, nilalagay sa malita. Pupunta sa Amerika, United Nations, New York. Napakamahal pala yung hotel nila dyan. Sa Manhattan Hotel ba yan? Yung minimum pala dyan, mali ang competition natin kagabi. Kasi sabi, 700 daw eh. Pero yung minimum pala dyan, sa hotel na yan, anak ng kagwang, wala naman tayong napala, kundi pinapahiya lang ang Pilipinas. Minimum pala per night yan, $1,500. 1,500 $, ano na ba palitan ng piso kontra dolyar ngayon? Mga 60 na nga, 59 na ngayon, 0.50. Mantakin mo, mga 90,000 per night sa isang kwarto pa. Yung meron silang service dyan, $100 per hour yata yun, $100 per hour. Putsang ina, so mga almost 60,000 per hour yung sasakyan. Tama ba? So, di pala 60,000, 6,000 per hour. Yan ay binunyag din naman ng mga DDS. Mga OFW na sumugod din doon sa harapan mismo ng hotel ni Bangag
At binatikos po, no? Itong si Bongbong, dahil bakit nandito ka sa Amerika, ay maraming problema ang bansa, lalo na po sa problema sa mga OFW. Tama rin naman, ho. Bakit ka nandyan nagpapaipal, nagkalat ka lang ng sundalo mong in short? Hindi in short, snort. Hindi snort. In short, pinapahiya mo ang buong Pilipinas. Diyan sa international stage, buwang ka, pumunta ka pang hinayupa ka. Kaya narito nang gagalaiti ang mga didis. Binisto si Bongbong Marcos. Diyan mismo sa harapan ng hotel, galit ng galit. Gustong manakit. Pakinggan natin sila. Alright, magandang gabi. Si Jocelyn sa Sara Duterte Supporters New York at Hakbang ng Mais USA. Kasama ko yung aking VP, Finance Manager, at saka si Pong sa Patriotic Filipinos. Nakatayo kami sa harapan ng hotel kung nandoon ang ating Pangulo na walang pakialam kung may problema sa Middle East. Nandito siya sa isa sa pinakamahal na hotel sa Manhattan. Magandang araw po sa lahat, no. Ako po si Pong Alerta, isa pong OFW na nandito sa New York. Kami po ay nandito upang ipakita sa ating Pangulo, sa ating bangag na Pangulo, na siya ay hindi karapat-dapat na Banatan maging mo Pangulo yan. pa ng Pilipinas. Ang dami ng problema sa Middle East. Sa ating mga kababayan na OFW, ang aming simpatiya nasa inyo. Ang aming pagdasal ay nasa inyo. Ngunit pinabayaan na kayo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Anong Correct. ginawa niya ngayon dito? Nandito nagwaldas dito sa New York City. Magkano ito? Per night dito is 1,500 yung ano lang yan, minimum. So kung nakasweet 1,500. $dollars. So in minimum. Tingnan mo yung mga sasakyan na dyan nakatambay. That is $100 per hour. Standby yan, ha? Oh, ito na. Sinabi na ho nila, nandiyan naman sila sa Amerika. 1,500 ang ano daw, US dollar, ang minimum niyan. So yung pinakamababa, so 89,000. So si Bake, hindi naman yan makakatulog sa pinakamababa. So yung mga natutulog lang dyan, yung mga lipuris nila, yung mga hampas lupa, dan lang kayo. 89,000 yung per night minimum. So $100 per hour, so mga 6,000 pesos per hour yung mga nakatambay dyan ng mga service nila, anak ng kagwang. Standby, $100 per hour. Ilan nakita ko? 4, 5. So they are spending $500. Walang ginagawa dito. May mga driver Hindi. dito, wala naman silang alam kung ano yan. At kanina po, nandito ako kanina, nag-live din ako sa Patriotic Filipinos. Nakita ko si Secretary or si Ambassador, UN Ambassador Manalo. So nandito siya kanina. Nako po, mga kababayan, may report ako sa inyo. Hindi na po suburban ang kotse niya. Nako, limousine na. Mercedes-Benz na po. Ay, Okay? tanga na, Mercedes-Benz na ganon pala. po kasaklap ang gobyerno natin. Naka-Mercedes-Benz na. Okay? Nag-upgrade na. Ngunit tayong mga OFW naghihingalo doon sa bansang sa Middle East. Okay po? So, ganyan po ang pangyayari sa gobyerno natin. Tigilan na natin sana itong mga kagalukuhan na to. Gumising kayo! Manawagan ako sa AFP! Manawagan ako sa PNP! Gumising kayo! Tulog pa rin si Mga talawan Browner kayo! Wala kayong bayag! Aray ka, sakit Browner! Talawang ka daw, wala kang bayag, gumising ka. Wala na, tulog pa rin dahil sa malita, sir. Banatan nyo, sir, oh. Maraming salamat po! So kanina marami kami. Kasama namin yung worst enemy namin few years ago. Naging kaibigan na namin kasi Oo. ano na sila pareho kami Anti-Marcos na na. anti-Marcos. Oo. So ang sa amin Ubus sa lang, malita, yung promise ng DFA ba yun? At saka OWA na $200 per OFW. Ang ending naging 20. Naging, yun ang sinabi ni Ma'am Eloy. Ma'am Eloy, shout out sa inyo dyan sa Dubai. So marami kaming, we were wondering. $200. Bakit na-mute yung awards? Oh, Ay, ulit. alright. So sa likod namin, meron ding mga anti-Marcos doon. So parang wala siyang peace of mind ngayon dito kasi talagang ang daming nagagalit. Gusto ko lang itong i-share sa inyo, no? May mga haka-haka na pupunta siya
pupunta siya ng St. John Hopkins Hospital in Baltimore. Pwede po 'yan. Kung by land, that's 3 hours from New York. Pero pag mag-helicopter, 30 minutes, 45 minutes, nandun na siya. Ang John Hopkins ay may helipad. So, posible na, kaya Magpagamot. kami nandito ngayon, inaabangan namin, posible na aalis siya at pupunta doon dahil magpapagawa ng kanyang puwet na inayos ni Mr. Puwet, ni Mr. Tubig. Anong magpapagawa ng puwet? Ano bang nangyayari sa puwet? Anak ng kaguwang. Hello. So, mga kababayan, nandito po kami. Hindi po kami aalis dito hanggat hindi natin makikita kung anong mga... Kasi usually, ang New York ay tinatawag na the city that never sleeps. So, ito ngayon, nandito ngayon ha. So, makikita nito ngayon, marami itong mga kababalaghan na mangyayari dito. At We've heard that he's going to have a speaking engagement tomorrow sa United Nations about women. It's so funny. Naman. Of all people, si Marcos Jr. Salita. broadcast about women's empowerment. So, ang sa amin lang, Sir, Pangulo, unahin mo muna yung problema sa Pilipinas. Okay? Ayan, isang kalokohan nga, nagsasalita para sa kababaihan. Ito pa, banat-banatan nyo, madam. Ayan na. Kayo naman bumanat. Manood kami, Dapat makinig. wala dito si President Bangag dito sa New York. Dapat inatupag niya ang mga problema sa OFW sa Middle East. Kawawa naman ang mga OFW. Iniwanan na lang niya at nagpakasarap siya dito sa New York ngayon. Literal Imagine talaga yan. renting a hotel, $1,500 per night. And then, isang room lang yan. Isang What room about lang. the entourage? And then yun. yung mga cars pa, $100 an hour. Nagwandas Grabe. na naman ng pera. Pero, magkano yung $20 na ibigay sa OFW? That is really not fair. Dapat 10,000 mag-resign na lang. talaga si Bangag. Mag-resign na talaga siya. Tama. idagdag ko lang, no? Banatan nyo. Ang presidente, pag pumupunta sa ibang bansa, nagcha-charter yan ng plane. Okay? Ang charter ng plane to New York, pinakababa na yan, $10,000 per hour. Okay? So that is 15 hours. So that is $150,000. Papunta pa lang. Pabalik, that is 300,000. So gagastos siya ng 1 million para pupunta lang sa UN. Anong gagawin niya sa UN? Para kausapin niyo tungkol sa kababaihan? Naku po, hindi nga niya maawat yung asawa niya, hindi nga niya maawat yung pinsan niya na si Romualdez. Mr. Martin Luther. Kaya ito pa kaya ang UN? Naku po, maniwala kayo sa hindi. Hindi po maniniwala sa inyo, Mr. Bangag Marcos, ang UN. Kasi alam na alam nila kung anong ginawa mo nung pumunta ka sa LA na nagpatira ka kay Mr. Tobig. Okay? Klaro yan po. Nagpatira kay Mr. Tubig daw. Dahil, alam yun, hindi ako updated dyan. May tirahan talaga. At kung gusto mo, kasuhan mo si Maharlika, si Dean Chase, lahat kasuhan mo. Pati yung 18 Marines kasuhan nyo para lalabas yung lahat ng katotohanan sa mga mali-malitang pera na nanakaw nyo sa kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Mahiya ka, Mr. Marcos. Mahiya ka, Lisa Marcos. Mahiya ka sa bayan. Okay? Ganyan po ang ating sitwasyon sa bansa ngayon. Galit na galit kaming mga OFW. Tandaan mo yan, Miss Risa Hontiveros, hindi ka mananalo. Kahil kasabwat ka sa gago na Marcos na yan. Hindi ka mananalo. At alam namin kung sino mananalo. Hindi kami mga ngampanya ngayon. Pero darating ang panahon, babawi po kami sa 2028. Talagang Naman. inidoro yan lahat ng mga gago na yan, na magnanakaw na yan. Grabe, ang init ni Sir, no? Inidoro yan lahat. Mga ugag na yan. Sa 2028 lang siguro maranasan natin na
ang pambato ng presidente sa pagkapangulo, vice-presidente, pati pagka senador, lahat talo. Inidoro lahat. Tuloy lang natin ng konti. Oh. Dagdag ko lang kanina, nandun kami sa United Nations. There are professors from NYU looking for the protesters nagrarally against kay Marcos. So, Mr. Marcos, this is what they said. We've heard about your president. He is so corrupt. So, pati ibang lahi, alam na alam nila. So, alam din nila yung about sa drugs. So, alam mo, para kaming kandila. Natutunaw. Na ano kami. Ano na yan? Ay, Gulfstream. So, yung panahon ni Tatay Digong, we are so proud to be a Filipino. But, kabaliktaran po ngayon. Pasensya na. This is from our heart. Hindi kami proud na Pilipino kami dito sa New York at saka sa Amerika. So, isa pa, pwedeng, Tatay Digong, for the past 6 years na naging presidente ka, gusto namin talaga makita ka namin dito. Pero naintindihan namin na gusto mong magtipid. Nagtitipid ka para sa amin. Pero kabaliktaran po itong nangyari sa panahon ni Marcos Jr. Alright? And then, shout out pala sa aming Pangulo, Attorney Valera. Nagpapasalamat kami. Meron kang prayer, so ipopost na lang na. Attorney Valera, yung abogadong magaling. Oh. Ayan po yung sentimento ng mga OFW. Mantakin mo, hindi po sila proud na maging Pilipino, na sila'y Pilipino nung may nagtanong na, I think, media ba yun? Na yung presidente daw natin ay corrupt, pati yung issue sa droga ay alam po nila. Ganun ho talaga. Walang kwentang Pangulo, damay-damay lahat ng mga Pilipino. Ayan, ang resulta, bagsak ng ekonomiya, at pati ang moral natin, ang pagka-Pilipino din ay nadadamay. Gaya ho nito. Isang kahihiyan sa ating mga Pilipino ng presidente, literal, na nagkalat sa United Nations. Anak kayo ng kagwang, there will be a day of reckoning. Bawi na lang tayo. Sa 2028, Duterte pa rin. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan.
vlog mo may pag-asa.